Hello po mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng simple yet napakasarap po na recipe. Ito po tinatawag na garlic beef with bok choy recipe. Ito na po yung ating mga ingredients. Beef sirloin, hiniwa ko po ito ng maninipis against the grain. Pwede rin po kayo gumamit ng tenderloin, beef topside or any quality beef yung malambot. Cornstarch, soy sauce, oyster sauce, hoisin sauce, sesame oil, black or white pepper, at ito naman yung ating mga aromatics, sliced onion, minced garlic, minced ginger. Pwede po kayo gumamit ng butter, margarine, or oil. At bok choy. Ito po yung panghalo natin mamaya sa ating beef. At gagamitin po tayo ng salt and sugar to taste. Sa isang mixing bowl, ilagay na po natin yung ating na-sliced na baka. And then, ilagay na po natin yung ating cornstarch, soy sauce, and then paghaluin na po natin para mag-incorporate po ang lahat ng mga ingredients na ating inilagay. Marinate po natin ito 10 to 15 minutes, takpan po natin. Sa isang maliit na bowl, paghaluin na po natin yung mga remaining ingredients. Umpisahan po natin dito sa ating sesame oil. Hoisin sauce. At yung ating oyster sauce. So, yung mga brand po na aking ginamit dito, ilalagay ko po yan sa description or makikita nyo po yan sa ilalim sa aking tags. Okay? And then, i-mix na po natin yan hanggang mag-incorporate po ang lahat ng mga ingredients na ating inilagay. Pag na-mix na po natin na maganda, i-set aside po natin at mag-start na po tayo sa ating pagluluto. So, mag-init na po tayo ng ating non-stick pan. And then, maglagay po tayo ng kunting mantika. Ito na po yung ating marinated beef. Yan. So, igisayin na po natin yan. Saute lang po natin about 2 to 3 minutes. Kailangan po, huwag po siya ma-overcook para hindi po tumigas yung ating karne. So, yung purpose po bakit nalagay po tayo ng cornstarch? To retain yung moisture ng karne dahil pag wala po yung halo na cornstarch, during marination, ilalabas po ng beef yung kanyang katas. So, magiging dry po siya. Yan po isang Chinese technique sa paggigisa para malambot, juicy at makatas. So after 3 minutes na pagsusute, okay na po yung ating beef. I-set aside po natin at itabi lang po muna. Yung next step po natin, on the same pan, maglagay lang po tayo ng about 1 tablespoon na butter or margarine. Pwede na po kayo gumamit ng ordinary cooking oil. And then, gisayin na po natin. Unahin po natin yung ating garlic. Isunod na po natin yung ating minced ginger o yung ating luya. So, continue na po sa pagsusute hanggang mag-brown po siya ng konti at isunod na po natin yung ating sibuyas. So this is very simple yet napakasarap at napakadali lang pong lutuin. Kahit po yung newbies po sa pagluluto ay madali lang pong sundan at napakasarap po ang resulta po nito. And then nilagay na po natin yung ating bok choy. Lutuin po natin yan ng about 2 to 3 minutes. So, importante po na wag po nating i-overcook yung ating bok choy. Mas maganda po, medyo crunchy pa po siya. Okay?
So after 2 minutes na paggigisa sa ating bok choy, ibalik na po natin yung ating marinated beef sirloin na itinabi kanina. And then isunod na po natin yung ating mixture po, yung sauce na ginawa natin. Ilagay lang po natin yan, and then lutuin pa po natin ito ng about 2 to 3 minutes para lang po ma-coat po siya evenly. And then maglagay din po tayo ng ground pepper. You can use black or white ground pepper. Sugar to neutralize yung alat. Pwede rin po kayo magdagdag ng salt according to your taste. At toss na po natin ng konti, and then done na po tayo. Transfer na po natin ito sa isang dish, mga katropa. So tingnan nyo, mga katropa, very colorful po. At mag-garnish po tayo ng sesame seeds. That is an optional ingredients para lalo po siya maging attractive. Here you go, mga katropa. Ito na po yung ating salted garlic beef with bok choy. Sana po, mga katropa, nag-enjoy po kayo. Sana po patuloy po kayo sumuporta sa aking YouTube channel. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-iingat po kayo palagi and God bless!